I'm sure you guys are aware dito po sa mga usapin tungkol nga po dito sa mga, kumbaga, kritiko ng pagkuha nyo po dito o pag-grant dito sa Miro systems para po magagamit, yung mga machines magamit po natin sa automated elections, sa upcoming elections. Sinasabi po dito, ang ibinigay po sa atin ay prototype ng DRE machine at OMR machine combined, which is hindi pa daw po na-test. First issue, ito po yung may paglabag, supposedly, sa ating batas. Pangalawang issue, magiging guinea pig daw po tayo. What's your take on that? Naku, hindi po. Pagpamanhin po, kaibigan po namin ang nagbigay po ng pahayag niya ng Democracy Watch. Ngunit kung kanila pong naintindihan ng procurement laws, talaga pong ang lahat ay nagsisimula sa prototype dahil yung prototype po ang tinatesting natin sa requirements at yan ding prototype ang magiging basehan ng full production machine. Kasi po dyan po natin ipapasok yung ating customization na tinatawag. Ikalawa, doon sa issue po nila na hindi nagamit, ay pagpamanhumanin po nila, hindi po makina ang tinutukoy ng RA 9359 na successfully used in elections. Ang tinutukoy po na dapat successfully used in elections ay yung automated election system. Hindi po ang makina lamang. So, ini-encourage po namin sila na tignan muli yung wording po ng batas dahil malinaw naman po automated election system naman sinasabi. At kung yan po ang pagiging basehan po natin, napatunayan ng Miro na yung kanilang automated election system, be it the direct recording electronic or optical mark reader, ay nagamit na po sa ibang bansa. And in fact, nakatanggap po kami ng mga dokumento mula kay Miro na kinonfirm po ng mga embahada ng mga bansa na nag-issue na yan, na talaga pong nagamit ang sistema, satisfactory po ang rating nila doon sa mga bansa na yan at nabayaran po sila sa kontrata. Ikatlo po, ang sinasabi nga po namin, ito pong proseso kasi namin ng procurement ngayon, pagkakaiba doon sa mga nakaraang proseso. Dati po naglalakad ng COMELEC ng technical requirements. Ang mga kumpanya sa buong mundo, tinitignan nila yung kumpanya ng produkto kung papasa sa technical requirements na yan at yun ang ino-offer nila sa atin. Existing product na ino-offer sa atin. Pero this time around po, anong ginawa ng COMELEC sa kauna-unahang pagkakataon? Kami ang nagdikta ng lahat ng sistema, ng lahat ng technology requirements. So ano po ang nangyari dyan? Humabol ang lahat ng technology providers sa buong mundo na i-customize yung kanilang mga produktong existing para po mag-shoot at tumugma sa ating requirements sa COMELEC. Will you allow some IT experts such as yung mga, kunyari sa Contradaya, Lente, that would, examine and check also these machines to make sure po na, kumbaga, may third-party involvement na makita nila na, okay to, hindi nga madaling magkaroon ng dayaan? Ay, opo. Kasama po na integrated na po sa proseso yan. Una po sa lahat, meron po tayong local source code review kung saan practically iniimbitahan po natin ang lahat ng IT at stakeholders groups na samahan kami i-review. Pangalawa po, sa kauna-unahan din pagkakataon po, nagdeklara na po si Chairman Garcia na sa lahat ng aspeto ng produksyon ng mga makinang ito, mula doon sa assembly plant namin dito hanggang sa configuration, hanggang sa customization, ay bubukas po namin ang pinto ng COMELEC. Pasasamahin po namin kayo at pwede po kayong makapag-observe kasama namin.